Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na Itanong sa Pendulum. Kung kayo ay may mga katanungan na kailangan nyo ng gabay sa pagdesisyon o anumang mga katanungan sa buhay-buhay natin, i-comment nyo lang dyan sa comment section at itanong natin sa Pendulum. Tanungin natin ang ating mga anghel na tagatanod o mga spirit guides. Huwag tayong magtanong sa mga entity na hindi natin kilala. Ang ating series of question ngayon ay mula sa isang subscriber natin na nag-message sa FB. So itago natin siya sa FB name na Gaming Survive. Pero yung totoo niyang pangalan yung gagamitin natin sa pag-question natin sa Pendulum. So ito yung una niyang question, kung kulto ba ang relihiyon na, hindi ko lang sasabihin para walang issue. So itanong natin to kay Pendulum. Pendulum, kulto ba ang always? Ang sagot niya. Actually, nakagawa na ako ng video dati na kung ano yung definition ng isang kulto, at itong grupo na to ay halos lahat ng palatandaan ng isang kulto ay nasa sa kanila. So ilalagay ko na lang yung link at saka description ng video sa comment section at saka sa description mga migs para mapanood nyo. Kahit pa hindi tayo magtanong sa Pendulum, malaki yung posibilidad na kulto ito eh. Isa sa definition ng kulto is wala kang kalayaan na pumili kung sino yung gusto mong maging leader sa politika o kung kalayaan sa pagdesisyon para sa iyong sarili. Kasi ang isang kulto, yung leader lang yung nasusunod. At sa grupong ito, ganun yung nangyayari. So, wala kang kalayaan magdesisyon para sa iyong sarili. Hindi katulad ng Catholic religion na may kalayaan yung mga members nila. So, proceed tayo sa pangalawang question. Marami ba tinatago ang relihiyon na Catholic? So, isa pa to. So, syempre, hindi tayo bias dito. Pag-uusapan natin lahat. So, isa sa palatandaan ng mga kulto ay ayaw nila na may negatibong pag-uusapan sa kanilang grupo. Gusto nila positibo lahat. So, pag-usapan natin itong Catholic Church. Pendulum, marami bang tinatago ang Catholic Church na religion? Pakisagot naman. Yes. Kung sa bagay, may point siya. Ngayon sa modernong panahon na accessible na lang ang mga information through internet or through books, masyado nang hayag ang lahat. So marami na nagsisilabasan ng mga conspiracy theory laban sa Vatican o sa Roman Catholic Church. So marami silang mga binago, editing sa Bible, lalong-lalo na yung King James na version. So maaaring tama si Pendulum. Proceed tayo mga mig sa kanyang third question. Buhay pa ba hanggang ngayon ang Ark of the Covenant na pinapagawa ni Yahweh kay Moises sa Israel? Pakisagot mga spirit guides ni... So yes po ang sagot. So it's a mystery kung ano yung Ark of the Covenant. So rekta na tayo sa pang-apat na tanong. Sa taon na ito ngayong 2026 ay magkakaroon ba ng panibagong sakit na matindi? Sakit na karamdaman. So magkakaroon ba ng pandemya? Yun itatanong natin ngayon. Pendulum, pakisagot naman yung tanong ni maybe yung sagot ni Pendulum. May napapabalita kasi na super flu. Kaya siguro maybe yung sagot ni Pendulum. Depende na lang yan kung gagawing negosyo yan ng mga corrupt na politiko. Yung COVID, ako, ayaw ko na lang mag-comment, baka magalit pa mga panatiko. Pero napakalaking negosyo. Nagkadebatihan ba nga nun eh, kasi kahit naka-helmet ka na, pasusuotin ka pa ng face shield. O di kaya yung barrier, tapos yung mga materyales imported galing China. So, yun. Sino kaya nag-import nun? So, business pa rin. Kawawa na ngayon mga Pilipino dahil sa pandemya, sinakyan pa at ginawang negosyo, mas pinahirapan pa. Ang fifth question, magkakaroon ba ng giyera sa Pilipinas at sa China? So tanong natin to kay Pendulum.
Sa taong 2026, magkakagyera ba Pilipinas kontra China? Pakisagot naman, Pendulum. No, yung sagot ni Pendulum. Sino ba naman may gusto ng gyera, di ba? Nagdidepende din yan sa US eh. Pag walang backup ng US, malamang matagal na tayong sinakop ng China. Yan yung real talk dyan. Di lang matanggap ng mga political fanatics. So, yung target nila Venezuela, ang purpose doon is yung oil. Kasi yung Venezuela nagbebenta ng oil sa China. So, binara yun ng US at saka yung Iran. Kasi yung China, kumukuha yan ng crudo sa Iran at Venezuela. So, yun yung sinasabotage ng US ngayon. So, more or less, nasa mga 50 to 60 or 70% ng kanilang crudo ay mawawala kung tuluyan talaga yung babarahin ng US. At dyan, delikado, baka pumalag na yung China. At kung hindi sila pumalag, mahihirapan din sila kasi kailangan nila yung crudo para i-power up yung kanilang bansa. Napakalaki ng China kasi. Pero at this very moment, parang hindi pa yan mangyayari. It's because ng dahil nga doon sa Venezuela at saka sa Iran. Sinasabotage ng US yung crudo. Pero di natin hawak yung utak ng presidente ng China. Baka may panlaban din siya. So, yan. Delikado. Pero pagdasal natin na wag matuloy kasi kawawa yung mga bata pag nagkagyera. So, rekta tayo sa pang-anim na question. Marami ba mga kurakot sa government na hindi pa nakulong hanggang ngayon? So, kahit pa hindi natin itanong sa Pendulum, klarong-klaro naman na yes yung sagot. Pero sige, itanong pa rin natin. Marami pa bang hindi nakukulong na mga kurakot? Always. Talaga naman. Hindi lang naman sa pang-aano ha, kasi ako wala akong kinakampihan ng mga politiko. Kung may nagawang mabuti, magpapasalamat ako. Pero pag may nagawang masama, so dapat lang na magtanong tayo, mag-question kasi tax natin yan eh. Kung may nagawang mabuti, edi okay, ginampanan nila yung trabaho nila at hindi yun utang na loob natin sa kanila kasi nagpahalal sila bilang public servants. Ang problema lang sa ibang Pilipino, kapag sangkot yung idol nila sa corruption, nagagalit sila. So, dinadiverse yung issue, gumagawa ng mga defense mechanism. So, paano natin mapapanagot yung lahat ng may sangkot sa korupsyon? Kung selective lang ang ating gustong justice system, hindi natin sasali yung ating mga idols. Kaya nga, ito yung paulit-ulit na sinasabi ko na kung talagang makadiyos kayo, o kung talagang panig kayo sa kabutihan, maging loyal kayo sa bayan, huwag sa politiko. Ang totoong makatao, makadiyos at makabansa, ang katapatan niyan ay nasa bansa, wala sa idolong politiko. Useless yang simba ka ng simba, tapos pagkatapos mo magsimba, doon ka na naman sa politiko sumasamba. Abay, napaka-impokrito at impokrita nyo. Maloloko nyo man ang ibang tao o kahit sarili nyo, kaya nyong lokohin, pero hindi nyo maloloko yung Diyos, kaya mahiya naman kayo. Kakapal ng mukha nyo. So, rekta tayo sa pang-pitong tanong niya. So, ayusin na natin yung sentence ha. So, ito yung tanong niya. Meron po bang mga aswang na mayaman na naging government official ng Pilipinas? So, tanong natin to kay Pendulum. Pendulum, may naging aswang na ba na government official? Pakisagot naman. Maybe. Hindi ko rin gets kung bakit maybe eh. Siguro may lahing aswang. Hindi talaga siya yung aswang. Or iba lang yung definition natin yung aswang, masyado tayong makatahang isip. Kasi sa iba, yung aswang is yung mga walking possession. Yung may mga final possession na or nagsanib na yung dalawang kaluluwa. Pero malay natin, di ba? Kasi napaka-misteryoso ng mundo. So marami pang mga dapat tuklasin. So ito, doon tayo sa panghuling tanong niya, yung pang-8. Pinagbawalan ba ng Panginoon ang tarot cards? So tarot cards po yan, hindi po yan karot. So pinagbabawal ba ng Panginoon ang tarot card na ginagamit sa panghuhula?
Pinagbabawal ba ang tarot card ng Panginoon? Never ang sagot ng pendulum. Kasi may explanation dyan eh. Yung nasa Deuteronomy kasi, yung nagsabi yung mga pinagbabawal yung mga manghuhula, papatayin sila. Hindi naman yun si Inky ang nagsabi nun. Hindi naman si Iya o yung God the Father nagsabi nun. Kasi yung Bible remix na kasi yan eh. Maraming Diyos dyan, yung Old Testament. So nagsabi nun ay si Enlil, yung kapatid niya. Kasi pinagbabawal yung knowledge na yon kasi ma-anticipate sila. Malalaman ng mga manghula kung kailan sila aatake. Kaya pinapapatay niya yon. May mga tao kasing may gift of vision. Pero ang approach ng simbahan is witchcraft daw yon. So ayun mga migs, maraming salamat po sa pagpanood. Paki-like ng video at paki-share po ito sa mga kilala nyo. Yun lang po. Kita-kits until next topic. Thank you.